kapatid. Muli po, andito ang inyong maliit na lingkod. Ang pinakamababang sinugo, mga kapatid. Maliit sa lahat ng inutusan ng ating Ama. Maliit, sinasay ko maliit mga kapatid dahil ang tingin kasi sa sanglibutan ng mga dukha, yan ay maliit lamang. Maliliit ang tawag diyan, mga dukha. At tayo ay sinugo ng ating Ama sa ganong kalagayan, mga kapatid ko na sumusubaybay, palaging nakikinig programang ito ng ating Ama. At bago ang lahat, mga kapatid, hayaan niyo muna na ibigay ko sa inyo ang basbas na mula sa ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari. Sa inyong lahat na mga nakikinig, napakahalaga dito makinig mga kapatid. Ang biyaya, awa at kapayapaan mula sa ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari ay sumainyo nawang lahat. Siya nawa at siya nawa. Siya nawa. At ito mga kapatid, meron na naman tayong paghahati-hatian na tinapay na mula sa langit. Ito nga, ito yung pinakailangan na gawin natin. Dahil sabi ng ating Ama, kapag tayo ay kanyang inutusan, ay gawin natin ang walang bulong-bulong. Huwag ka nang tumanggi pag inutusan ka ng Ama. Mapapasama kang lalo kapag ikaw ay humiwalay sa kanyang mga utos na narinig mo sa kanya. Lahat ng mga naririnig nyo sa akin, mga kapatid, yan ay mula sa ating Ama. Kaya yung nagdaang mensahe na ating natanggap mula sa ating Ama, ang pamagat nun ay, kung inyong natatandaan mga kapatid, hindi nagkamali itong ating listahan, ay yung makinig. Nagtama ba ako? Siya nawa. Yun yung mensahe sa atin nung isang Sabado. Napakahalaga yung tayo ay makinig. Ayan. Dahil yung dapat nating pakinggan ay kung ano yung mga ipinag-uutos ng ating Ama. Yun yung mahalaga. Dahil sa pagtupad ng utos, ay doon tayo tatanggap ng biyaya. Diba? Ito'y palagi nating nababanggit na saka ka lang tatanggap ng sweldo mo kapag natapos mo na yung trabaho mo. Diba? Ganun yung sa mga kumpanya, diba mga kapatid, yung papasok ka sa malalaking kumpanya, yung kasunduan nandun na pinipirmahan mo pag hindi kinsinas o kinsinas katapusan yung karamihan ng sweldo. Diba? Kailangan gumawa ka muna bago ka suswelduhan. Yung sa paniniwala naman kasi mga kapatid, ang sabi nila ay kung sino yung relihiyon daw na nagpapaginhawang kanilang buhay ay yun daw ang kanilang sasamahan. Pero mga kapatid, itong buhay na ito, sabi ng ating Ama, ito ay papalitan. Ang langit at lupa ay mawawala, pero yung mga salita ng ating Ama, kahit isang kudlit, kailanman hindi mawawala. Siya nawa. Kaya itong kayamanan na kinaiinggitan ng karamihan ngayon sa mga mayayaman,
iwaksin nyo na yung kaingitan sa kayamanan, mga kapatid. Dahil ang pangako ng ating Ama na makararating sa kanyang kaharian ay ang mga dukha. Siya nawa. Nandun yung pangako. Kaya sinugo ng ating Ama ang kanyang huling sugo sa katayuang dukha, mga kapatid. Ayan. Iyan ay palagi nating ipinapaalala sa itinakdang araw ng ating Ama ng kanyang paghuhukom. At ito nga ay kasalukuyan, patindi ng patindi. Wala na kayong maisisisi sa ating Ama dahil lahat nga ngayon ay pinapaliwanag, lahat sinasabi kung ano ang dapat gawin. Walang inililihim na ng ating Ama dahil yan yung nakasulat. Sa huling araw ay lubos ninyong mauunawa. Kaya ito pinapaunawa nating paulit-ulit, mga kapatid. Maliban na lang kung tinanggal na sa iyo ng Ama ang pangunawa. Hindi mo talaga ito mauunawa. At ang hindi nakakaunawa nito ay ang dyablo. Kaya nga ito kinukontra niya, mga kapatid. Dyablo lang ang hindi nakakaunawa nito mga salitang ito. Kaya pasensya na kayo, mga kapatid. Kung ito hindi ninyo naunawa at tatama sa inyo yung sinasabi ko na ang dyablo lang ang hindi nakakaunawa ng mga salitang ito. Pero pag ikaw ay anak ng Ama, ito'y mauunawaan mo. Dahil ang anak lang ang nakakaintindi at nakakaunawa sa Ama. At yung anak na nakakaunawa, naiintindihan ng mga sinasalita ng Ama, ay iyan nga ay tinuturing ng ating Ama na kanyang tunay na anak. Siya nawa. Ay, salamat kapatid, yan ay tumagos sa inyong puso, yung dumaan sa inyong isip, mga kapatid, na ang pintuan ay ang inyong pangdinig. Dahil sabi nga ng ating kapag inutusan ka niya, sumunod ka ng walang bulong-bulong. Sapagkat siya ang nakakaalam kung ano ang dapat gawin ng kaniyang mga nilikha. Kaya nga may utos dahil nilikha ka niya at lahat ng nilikha niya ay inuutusan niya. Siya ang nakakaalam. Ayun, may babasahin tayo sa Kawikaan 20:24, mga kapatid. Kawikaan 20:24. Yan. Kuha nyo na, mga kapatid. Kung kayo ay may, yan, pala itong binabanggit na naman to. Kung kayo ay merong Biblia sa cellphone nyo, yan, hanapin nyo, Kawikaan 20:24. Ito ang ating mababasa. Ang mga lakad ng tao ay sa Panginoon. Paano ngang mauunawa ng tao ang kanyang lakad? Ayun, mga kapatid. Unawaan nyo ito. Ibig sabihin nito. Lahat ng ilinalakad natin, sabi nga ng ating Panginoong si Isaw Ama, ang ating Ama ang naglilinis. O, siyang nagbibigay ng ilaw sa ating mga hakbang. Liwanag siya sa ating landas. Kaya kung ano yung nangyayari sa atin sa araw-araw, yan ay mula sa Ama. Siya nawa. Pag tumanggap ka ng parusa, tumanggap ka ng palo, may pagkakamali ka.
Ngayon, panahon ng pagsubok sa lahat ng banal. Yan, sinusubok natin naman lahat ng banal. Yan. Kagaya ng nabanggit natin kanina nga, pag inutusan tayo ng ating Ama, sumunod na lang tayo ng walang bulong-bulong. Sapagkat siya nakakaalam po na ang dapat gawin ng kanyang mga nilikha. At ito nga, yung ating patunay na binabasa ngayon sa Kawikaan 20:24, ang mga lakad ng tao ay sa Panginoon. Paano ngang mauunawa ng tao ang kanyang lakad? Diba? Paano mauunawa? Pag lumakad tayo, sabi sa Ilocano, paspasarak. Puro paspasarak. Kahit yung pagtatanim, sabi sa Ilocano, paspasarak, babaka sakali. Pero may kasiguraduhan sa lahat ng iyong hakbang. Alalahanin mo ang mga sinalita sa iyo ng huling sugo, mga kapatid. Dahil yun yung mga salita ng ating Ama. Yun ang mag-guide sa iyo sa angkaman pumaroon. Yun ang magdadala sa iyo. Alalahanin mo lahat ng mga inuutos na mula sa ating Ama. Pag may kasama ka ng mga tao sa paglalakad o sa umpukan, ano ang dapat mong gawin? Ang number 1 na dapat natin gawin, mga kapatid, ipakita natin na kilala natin ang Ama sa lahat ng tao na kaharap natin. Sa pamamagitan ng iyong pagsasalita at ganun din sa iyong mga ikinikilos, mga kapatid. Yun yung isa. Yun yung isa na magtuturo sa iyo kung saan ka dapat kahakbang, mga kapatid. Ipakita mo na ikaw ay anak ng Ama. Pamamagitan ng salita at ng gawa. Na mula sa ating Ama, sa ating ay lumikha, mga kapatid. Dahil maraming gawain na dapat ipakita sa tao. Pero ang dapat ay yung palaging nagmumula sa Ama. Ang ating ipapakita. Kaya itinayo ng ating Ama itong programang ito para mabago ang sanglibutan, mga kapatid. Yung mga kinaugalian, mawala na. Yung mga minana natin sa ating mga magulang na mga gawain, kalimutan na, mga kapatid. Yung away na yan, inggitan na yan, alisin mo na yan. Mga pagnanakaw na yan, mga pagdududa, alisin mo. Mga paghihinala, mga maling akala. Ang tunay lang na akala, mga kapatid, yung mag-intay sa pangako ng ating Ama. Sa pamamagitan din ng tuloy-tuloy na pagsunod mo sa kanyang mga utos. Yun ang inaakala natin na doon tayo tatanggap ng tunay na kapayapaan at katiwasayan ng buhay, mga kapatid. Sa mga gawain ngayon. Ayan. Ngayon, ito kasi yung pagkasugo sa anak ng sa huling sinugo ng ating Ama. Ito yung pagkasugo. Nabanggit ko na ito noon. Pero ito nga yung papel ko, mga kapatid. Ulit-ulitin yung mga mensahe. Ipaalala. Ay ulitin ko na naman. Ang paalala. May malaking papel sa buhay natin yung paalala, mga kapatid. Dahil maraming nakakalimot. Kahit dito nga sa amin, ilan lang kami, mga nakatutok kami sa gawain. Maraming nakakalimot.
Kaya naglalagay na tayo ng mga sign kung ano na yung mga dapat gawin. Pero huwag makalimot. Ayan. Dahil sabi nga ng ating kasabihan sa ating mga tao, na ang paalala ay gamot sa taong nakakalimot. Wala, tama ba yung ganong kasabihan? Siya nawa. Yes, yun, nakakalit. Kaya ito, huwag kang makalimot. Palagi kang makinig mga kapatid at maririnig mo yung gamot sa limot, yung paalala. At dito mo nga maririnig yung mga paalala, yung mga tunay na paalala mga kapatid. Dahil tunay, kung yun konektado yung buhay, hindi lang pagkain ng bandito. Pinatutungkulan dito mga kapatid. Buhay talaga. Direct. Direktahan na buhay ang tinutumbok dito mga kapatid. Hindi yan kung ano-anong bagay lang. At ganito yung pagkasugo mga kapatid. Sa huling sugo ating mababasa sa Ezekiel 2. Ezekiel 2. Oh, ito nabasa. Nabanggit na ito noon mga kapatid. Yung pamagat ng Ezekiel 2. Kung inyo lang nabuklat. Ang tawag sa propeta. Ganyan mga kapatid. Ang tawag sa propeta. Ang tawag sa propeta pa lang ito, na sinasabi ng ating ama na kagaya ni Moises, ang tawag sa kanya ay anak ng tao, mga kapatid. Ito pala ang tawag sa propeta. Yan o, kasulat. Ando sa 1. At sinabi niya sa akin, anak ng tao, tumayo ka ng iyong mga paa at ako'y makikipagsalitaan sa iyo. Ibig makikipag-usap. Kaya sinasabi ko, naririnig ko ang boses ng ating ama. Nakikipag-usap ko sa akin. Kaya kahit saan ako naroon, pag narinig ko yung boses niya, may dala-dala ako palaging listahan. Inililista ko yung mga sinasabi ng ating ama. Napakarami nga mga kapatid. Yung iba nga ay basahan na basa. Dahil ko ang aming bahay tumutulo pag minsan. Napakalakas ko ulan. Ay iba na basahan na. Pero kung ano yun, naka-record na yun mga kapatid. Tinatransfer ko agad sa ibang time. Ay mga salita ng ating ama na dito, tinuturo niya, basahin mo sa ganito. Andun yan. Dahil pag hindi mo binasa yan, hindi ka paniniwalaan. Dahil wala kang basihan sa iyong mga sinasabi. Kailangan lahat ng sasabihin mo, gagawin mo, kailangan mayroong basihan. Mayroong patunay na yung mga sinasabi mo ay talagang tapat at totoo. Hindi kung saan mo lang pinulot na kwentong barbero yung ating sasabihin. Hindi tayo ganun mga kapatid. Walang lukuhan. Ayaw ng ating ama yun. Walang dayaan. Hindi na uso yun mga kapatid. Pinarurusahan ng ating ama yung mga madadaya, yung mga nangluluko. Katotohanan ng mga utos. Yun ang ating ipaglaban. Mga utos ng ating ama. Ito nga, yung ating pagkasugo sa anak ng tao na dito sa salita sa harap ninyo. Sisimulan natin sa Ezekiel 2, 3, hanggang 8. Kita nyo, mga kapatid. Sahin kagad natin. At kanyang sinabi sa akin, anak ng tao, sinusugo kita sa mga anak ni Israel. Pag sinabi kasing Israel, ang pagkaalam ng karamihan ay taga doon sa Israel.
Yan ay utos sa Israel. Aba, hindi na pinapaniwalaan itong salitang ito. Dahil utos daw sa Israel. Pero tandaan ninyo mga kapatid, lahat ng dinatnan ng utos ng ating Ama, ang tawag dyan ay Israel na kanyang pinasusunod. Ngayon, pag dinatnan ka at sumunod ka, ikaw nga ay talagang tunay na Israel. Dahil ang tunay na Israel, hindi umaatras sa kanyang obligasyon. O, tingnan nyo mga kapatid, yung Israel, di ba, binumba. Ay, hindi marunong umatras yan. Yung Israel na talagang bayan ng Israel. Yan, nagbigay ng peace talk ba yan? Ang tawag doon. Ceasefire. Kasunduan. Ngayon, wala na naman. Tapos na yung ceasefire. Laban na naman. Diba? Matatapang yung Israel. Kagaya ni Jacob. Tinawag ng ating Panginoon na Israel, si Jacob. Kung nalalaman ninyo yung kasaysayan ni Jacob. Dahil siya naging tapat, hindi siya bumitaw. Hinawakan niya yung ating yung anghel na inutusan ng Ama na makipag-usap sa kanya. Hinawakan siya, kumapit ng gusto. Ayaw paalisin yung anghel hanggat hindi niya binabasbasan si Job. Job. Job ba yun? Jacob. Na kumapit sa kanya. O magmamadaling araw na, meron magdamag, nakayakap. Pilit tinatanggal ng anghel, ayaw bumitaw. Sabi niya, hindi ako bibitaw hanggat hindi mo ako binabasbasan. O ngayon, binasbasan, magmamagan na kasi. O, yung magiging pangalan mo ngayon na Israel, hindi na Jacob. Dahil hindi ka bumitaw. Yung mga hindi bumibitaw mga kapatid sa utos ng ating Ama ay yung tinatawag na Israel. Sana unawaan nyo ito mga kapatid. Hindi pag narinig ninyo ay iti-utos sa Israel, hindi sa atin. Diba mga kapatid, tayong lahat ay linikha ng ating Ama. Tayong lahat na nilikha niya, inuutusan niya at tayo'y sakop ng kanyang kautusan. Lahat ng bagay nakikita, hindi nakikita, linikha niya sa kanya. Lagi ko itong naririnig, yan ay utos sa taga-Israel. Nuulit ko mga kapatid. Tayong lahat na nilikha ng ating Ama, meron tayong obligasyon na dapat tuparin sa kanya. Dahil ito ang buong katungkulan ng tao. Ayan. Tapos na ba natin yung 3? Hindi pa. Sa dami kasi ng dapat ipaliwanag, hindi natin halos maituloy yung isa lang na ating dapat sabihin. Dahil pagdating ng kuwit o tuldok ay may paliwanag na kagad doon kung anong ibig sabihin nun. Kapag itinuloy-tuloy natin ay yung iba ay hindi na ito naunawaan dahil may mga salita na pagdating sa tuldok hihinto ka na, kukuha ka na ng paliwanag doon sa iyo. Kaya may mga kuwit may kuwit, may period, may question mark. Di ba? May mga ganun. Dahil kailangan ng paliwanag pagdating dun sa parang yun mga parang muhon, yung mga tuldok na ganun, parang muhon ng salita. Kailangan ituro mo pagdating dun sa kuwit ko nung ibig sabihin nung salitang ganun. Diba? Huwag natin tuloy-tuloy. Napakarami na ating dapat baguhin. At dito mo nga malalaman. Yan, ulitin natin, nabasahin dahil ito yung mahalaga. Pinapakilala ko lang sa inyo kung paano yung pagkasugo. Pagkasugo nitong huling sugo. At baka nakakalimutan ninyo, ito pinapaalala ng ating Ama sa lahat.
Kanyang sinabi sa akin, anak ng tao, sinusugo kita sa mga anak ni Israel. Tingnan nyo, may kuwan na yun. Anong nakalagay dyan? Kuwait. Sa mga bansa na mapanghimagsik. O, yan. Kuwait na naman. May paliwanag din naman sana dyan. Pero, kayo na lang ang humingi ng paliwanag, mga kapatid. Para wag tayong gano'ng umaba. Na nangang himagsik laban sa akin. Yun. Double pa na ito. Anong tawag dito? Hindi ko na alam kung anong tawag yan. Dalawang tuldok. Nangang himagsik laban sa akin. Sila at ang kanilang mga magulang ay nagsisalangsang laban sa akin hanggang sa kaarawan ngang ito. Ang mga anak ay walang galang at mapanghimagsik na loob. Sinusugo kita sa kanila. At iyong sabihin sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, ang ating Panginoong si Isaw Ama. At sila, sa diringgin man nila o sa itatakwil man nila, sapagkat sila'y mapanghimagsik na sangbahayan. Gayon man ay matatalastas nila na nagkaroon ng propeta sa gitna nila. Doon nga sa gawa, mga kapatid. Gawa 3:22-23. Susuguin ko sa gitna ninyo ang isang propeta na kagaya ko. Yun yung anak ng tao. Kaya binanggit nito dito na gayon man ay matatalastas nila o maunawa nila na nagkaroon ng propeta sa gitna nila. Ay, susuguin ko sa gitna ninyo ang isang propeta sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan. At ikaw, anak ng tao, huwag matakot sa kanila o matakot man sa kanilang mga salita, bagaman maging mga dawag at mga tinik ang kasama mo, at bagaman ikaw ay tumatahan sa gitna ng mga alakdan, huwag kang matakot sa kanilang mga salita o manglupaypay man sa kanilang mga tingin. Ay matatalim tumingin kasi yung mga mapanghimagsik, mga kapatid. Diba? Akala mo pakiramdam mo kaya kang kainin. Pero ang utos ng ating Ama, huwag kang matatakot sa mga ganun. Tuloy natin. At iyong salitain ang aking mga salita sa kanila, sa diringgin o sa itatakwil man. Papakinggan man tayo o hindi. Basta sasalitain natin sa kanila yung utos ng ating Ama. Ang direkta nito, sinasalita ko sa inyo ang lahat ng utos ng ating Ama. Pakinggan nyo man ako o hindi. Tanggapin mo man niya ito o hindi. Yan, patuloy ko itong binabanggit, sinasabi sa inyo dahil ganito yung pagkasugo sa akin, mga kapatid. Sapagkat sila'y totoong mapanghimagsik. Tingnan nyo, yung mga hindi nakikinig, hindi naniniwala dito sa sinasabi ng anak ng tao, malinaw, mapanghimagsik. Mapanghimagsik, yung hindi naniniwala dito. Dahil ito yung nakasulat. Sapagkat sila'y totoong mapanghimagsik. Sa 8, hanggang ano ba tayo? 8 ba yung nakasulat? Okay. Balik na tayo. Ngunit ikaw, anak ng tao, dinggin mo kung ano ang sinasabi ko sa iyo. Huwag kang mapanghimagsik na gaya niyaong mapanghimagsik na sangbahayan. Ibuka mo ang iyong bibig at iyong kanin ang ibinibigay ko sa iyo. Yung mga salita ng ating Ama na ipinapakain niya sa akin, ayun, yun yung ibinubuka ng aking bibig.
na ibinibigay ko rin sa inyo. Yung ibinigay sa akin ng ating Ama, ipinasok niya sa aking bibig, ibinabahagi ko sa inyo mga kapatid. At may tuloy pa doon sa Ezekiel 3:9. Kita niyo mga kapatid. Kung ano, para malaman ninyo kung ano ang katayuan ng inyong lingkod na nagsasalita sa inyo. Kung ano ito. Kung ano ang ginawa ng Ama sa akin. Kita nyo. Ginawa kong parang, nabanggit ko na ba? Ezekiel 3:9. Ayan, banggitin natin. Ginawa kong parang isang diamante na lalong matigas kaysa pingki ang bato ang iyong ulo. Huwag mo silang katakutan o manglupaypay man sa kanilang tingin, bagaman sila'y mapanghimagsik na sangbahayan. Ito nyo, mas matigas pa pala ang ulo nitong anak ng tao kaysa sa bato, yung gilingan na bato. Mas matigas pa sa diamante. Yun yung ginawa ng ating Ama dito sa anak ng tao. Kaya kahit ilang beses nyo itong takutin, ilang beses niyo itong tutukan ng baril, pagbantaan, tuloy lang ito mga kapatid. Dahil yung pangako ng Ama nga, nandito. Lahat ng hindi maniniwala dito, lahat ng magagalit dito, sinasabi ko pa ulit-ulit, mapapahiya mga kapatid. Pero yung susunod, maniniwala at magsusumikap na sundin yung pinag-uutos ng ating Ama na naririnig ninyo sa akin, nandun pupunta ang biyaya. Sa Kanya darating ang biyaya at pagpapala ng ating Ama. Kaya ito ngayon, mayroon tayong babanggitin na naman na mga kinaugalian ng tao na pinaniniwalaan. Yung bawat relihiyon may bautismo, di ba mga kapatid? Ito yung paliwanag sa bautismo. Dahil ang bautismo kasi, sabi nga nila, pag ikaw ay miyembro ng isang relihiyon at hindi ka pa nabautismuhan, hindi ka pa tunay na miyembro. Hindi ka pa nabautismuhan Ganyan. Hindi ka pa tunay na member. Pag nabautismuhan ka na, isang member ka na. Dahil ito utos nga ng ating Ama na ating mababasa dun sa Mateo 28:18 hanggang 20. Biglang lipat tayo sa bautismo mga kapatid. Dahil ito ay matagal nang nakasalang itong mensahe na ito, pero ngayon lang naman na naiulit ng Espiritu Santo na ito ang panahon para mabanggit itong patungkol sa bautismo na to. Parang mahaba ito mga kapatid, pero kung hindi natin matatapos, tuloy natin sa susunod na Sabado. Dahil walang katapusan yung Sabado mga kapatid. 28, Matthew 28, ang pagkabanggit kanina, 18 hanggang 20. Utos kasi mga kapatid yung bautismo. Yan nyo, mahabang usapin to. At lumapit si Jesus, ito si Isa, sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Ika ng ating Panginoong si Isa. Dahil dito, magsiyaon nga kayo
at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa at sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kita niyo, utos mga kapatid. Sila ay inyong bautismuhan. Pero sino itong mga inuutosan mga kapatid? Na bumautismo. Ay gawing alagad. Ibig sabihin, gawin mo ng alagad bago bautismuhan. Diba? Yung hanay ng salita, yung pagkasulat, dapat sundin mo dahil walang kasinungalingan sa ating Ama Lahat ng salita niya, tapat at totoo. Kaya linawin natin ating basahin. Doon sa 28:19, mga kapatid. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. Unang-una, gawing alagad. Di ba mga kapatid? Yun yung nakasulat. At sila'y inyong bautismuhan. Kasunod ay bautismuhan. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kaya ang unang dapat gawin munang alagad at saka babautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Di ba mga kapatid, yun yung utos, di ba? Gawin munang alagad at gawin yung alagad ang lahat ng bansa na sila'y inyong bautismuhan. Gawing alagad na sila'y bautismuhan. Ito mo. Anong nangyayari, mga kapatid? Ano yung pinaggagawa ng mga founder ng relihiyon? Aba, hindi naman ginawang alagad Di ba? Ang karamihan. Pag may relihiyon ka, ano ka? Kaya ikaw ay iglesia, di ba? Iglesia ka. Pag pumasok ka sa relihiyong iglesia, di ba? Iglesia ka. Pag pumasok ka sa protestante, anong relihiyon mo? Protestante, o di protestante ka, mga kapatid. Pag ikaw ay ang dating daan, doon ka nakaanig. Ay ano ka? Ang dating daan. Di ba? Ganon. May mga English pa nga Pero sa Pilipinas naman, Pilipino naman yung founder, English naman yung pamagat. May Church of Christ, kanila. Kaya nga yung Biblia, trinasfer na sa Tagalog pagdating dito sa Pilipinas dahil Pilipino ang nagtuturo, Pilipino ang tinuturuan, dapat yung pamagat nung bahay dalanginan mo, salitang Pilipino din dapat. Siya na nga. Ay kailangan maging totoo sa pamagat pa lang. Sabihin mo Pilipino ka, pamagat naman ng bahay dalanginan mo, English. Diba? Kinahihiya mo rin naman. Sabihin mo Pilipino ka, kinahihiya mo rin naman yung salitang Pilipino. Dahil hindi mo magamit kahit yung pamagat sa salita o litrang Pilipino yung iyong ilalagay na placard. Diba? Pilipino ko pero kinahihiya ko. Iyon ang labas nung sasabihin mo Pilipino ka pero English naman ang ginagamit mo. Ang balik nun, ikinahihiya mo yung sinasabi mo na itinatanyag mo na ikaw ay Pilipino dahil hindi mo ginagamit yung salitang Pilipino sa harap ng kapwa mo Pilipino. Kung marunong ka mag-English, hindi naman masama yun Kaya lang gamitin mo yung salitang English sa mga taong English ang salita. Pag Pilipino, nalalaman mo, Pilipino ang gamitin mo. Para maunawaan ng kababayan mo
na ang lahat ng iyong mga sinasabi. Kagaya ko mga kapatid, pag kinausap mo ko sa English, hindi kita maunawaan. Pag kinakausap mo ang Ama, hindi ako. Dahil ang Ama ang nakakaalam ng lahat ng uri ng lingwahe, lahat ng uri ng salita. Para kayo magkasundo, mag-usap kayo sa salitang parehas ninyong nauunawaan. Para maunawaan at maintindihan ka ng iyong kaharap. Ito, nalalayo na naman tayo mga kapatid. Ayan, ito nga yung pagkabanggit kanina na ating binanggit. Gawin mo ng alagad ang lahat ng bansa na sila'y inyong bautismuhan. Yan. Sa pangalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Ito ay utos mga kapatid, gawin. Gawin ninyo. Diba? Utos. Gawin ninyong mga alagad. Ngayon, dito lang nangyayari yun mga kapatid, itong ganito. Kaya, ito nga, may tatak na nga yung mga alagad. Bago na babautismo. Ngayon, yung bautismo mga kapatid, ay malalim ang kahulugan yan. Yung bautismo. Hindi yung ilulublob lang sa tubig. Pakiramdam ko, hindi natin ito matatapos. Sa kaugalian kasi ng mga tao, ito'y sinasalita nila at ginagamit ang mga salita na pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo sabay lublob sa tubig. Di ba ganon? Ganon yung karamihan ng paraan. Lulublob sa tubig ang binabautismuhan. Ang ganito raw, isa ng ating Ama, ay bautismo sa mga tao sa pagsisisi. Ayan. Hindi pala yun bautismo sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Dahil yung bautismo na ilalagay, lulublog ka sa tubig, yun ay bautismo sa pagsisisi. Ibig sabihin nun, parang sign lang na ilubog ka sa tubig, malinisan. Dahil yung tubig ang naglilinis. Anumang marumi na bagay na nakikita mo ay nililinis ng tubig. Kaya nga meron tubig ng buhay mga kapatid. Linilinis niya ang mga karumihan. May paliligo. Pag nalinis, naalis na yung karumihan, eh wala yung pinagkaiba sa nagsisisi. Nahugasan nga nakapagsisi na. O ngayon, nailublob ka ngayon sa tubig at ngayon ay hindi ka sumunod, kailangan mo nang ilulublob ka doon sa tubig. Dahil yun ang paraan para makasunod ka makapagsisi ka, maalis mo na yung kasalanan. Yun yung paraan ng para maging alagad. Malinisan muna. At ito yung isang patunay na ang bautismo sa tubig ay sa pagsisisi. Andun sa Matthew 3:11. Atras tayo ng konti. Matthew 3. Alam niyo mga kapatid, sa ibang members ng relihiyon, ito ay parang wala lang. Ang tunay na interesado sa mga ganito mga kapatid ay yung may alam talaga sa banal na kasulatan. Ngayon, kung interesado ka rito mga kapatid, matututo ka sa banal na kasulatan. 3:11 ng Matthew. Dahil ang ating Panginoon nga, kasi siya ay binautismuhan ni Juan Bautista sa tubig.
Basahin natin. Matthew 3:11. Sa katotohanan ay binabautismuhan ko kayo sa tubig sa pagsisisi. Ika ni Juan dito, kung nagsasalita dito ay si Juan Bautista, mga kapatid. Datapat ang dumarating sa hulihan ko ay lalong makapangyarihan kaysa sa akin, na hindi ako karapat dapat magdala ng kanyang pangyakap. Pangyapak, mga kapatid. Siya ang sa inyo'y magbabautismo sa Espiritu Santo at apoy. Yung bautismo na ginawa ni ginaganap ni Juan Bautista ay bautismo sa tubig sa pagsisisi. Diba? Malinaw, nakasulat. Sa nawa. Sa katotohanan ay binabautismuhan ko kayo sa tubig sa pagsisisi. Ayan nyo, yung pagsisisi, yung sa tubig. Ayan. Makinig lang kayo mabuti, maunawaan nyo to at sikapin natin mabasa yung kaukulang kakumplituhan ng patungkol dito sa bautismo. Nalaman natin na ang bautismo pala sa tubig ay sa pagsisisi. Sa nawa. Andun pa rin sa Marcos 1:2 hanggang 4. Yan, kasunod ng Matthew ito, mga kapatid. Marcos 1:2 hanggang 4. Pagsisisi, ayan. Marcos, natin kayo na, 1:2 hanggang 4. Yun, para malinaw, mga kapatid, basahin natin. Marcos 1:2 hanggang 4. Ayon sa pagkasulat kay Isayas na propeta, narito, sinusugo ko ang aking sugo sa unahan ng iyong mukha, na maghahanda ng iyong daan. Ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Dumating si Juan na nagbabautismo sa ilang at ipinangaral ang bautismo sa pagsisisi sa ikapapatawad ng mga kasalanan. Bautismo sa pagsisisi para ipatawad ang kasalanan. Ngayon, pag ikaw ay nabautismuhan sa tubig, kailangan kang magsisi na. At ang nagsisisi, mga kapatid, sila lang ang pinatatawad. Kahit sino na nagkasala, pag hindi nagsisi, kailanman ay hindi patatawarin, mga kapatid. Kaya pag nabautismo ka sa tubig, magsisi ka na. Para mapatawad yung iyong kasalanan. At ang paraan ng pagsisisi, mga kapatid, yung marinig mo ang utos ng ating Ama at sinunod mo, nagsisi ka na dahil sumusunod ka na sa Kanya. Dahil nung unang panahon, ang ating mga magulang ay mga suwail. Na yun yung ating minana, yung kasuwailan ng ating mga magulang. Hindi sila nagsipagsunod sa utos ng ating Ama. Ngayon, kung nagsisisi ka na, sumusunod ka na sa utos ng ating Ama. Pero pag nabautismuhan ka, at hindi ka pa rin sumusunod sa utos ng ating Ama, ibig sabihin, hindi ka pa nagsisisi. Bumalik ka pa rin sa kasuwailan.
dating gawi ka pa rin mga kapatid, hindi ka pa bagong tao, hindi ka tunay na nagsisi. Kaya nga may sumusunod sa kanya sabi ng ating kapatid na si Juan Bautista. Yung babautismo sa Espiritu Santo. Dalawa ang bautismo mga kapatid. Pero yung nakasulat, isang pananampalataya, isang Panginoon, isang bautismo. Yan, may nakasulat. Isang bautismo. Pero yung tunay na bautismo mga kapatid, ito, mararating natin ito. Hindi yung ulit-ulit, mga ilulublob dahil mayroon yung tunay na bautismo. Dahil ito, may bautismo nga sa natapos na ba natin yun? 4. Sa nawa. Ayan. Marami pa, mga dapat nating banggitin. Kayo na lang ang bumasa ng ilan. Yung mamaya, itong Juan 1:19. Ito, mababasa natin. Juan 1:19. Hanggang 23. Haba mga kapatid. 19, 23 hanggang 20. Haba. Hanggang 33. Kaya na lang buhasa mga kapatid dahil maubos yung oras natin dito. Unang Juan, ilista nyo na lang. Unang Juan 1:19, 23, 25, 26, 33. Ayan. Ayan. Ang ating babasahin ay ang Juan 4:1 hanggang 2. Sabihin natin ito. Juan 4:1 hanggang 2. Ito. Juan 4:1 hanggang 2, basahin na natin. Nang maalaman nga ng Panginoon na nabalitaan ng mga Pariseo na si isa ay gumagawa at bumabautismo ng lalong maraming alagad kaysa kay Juan. Bagaman hindi bumabautismo si isa o si Jesus, kundi ang kanyang mga alagad. Ito mo, hindi bumabautismo ang ating Panginoon. Yung bautismo ng pagsisisi. Yung mga alagad ang inutusan niya na bumabautismo. Yan, doon nga sa 2 nakasulat. Bagaman hindi bumabautismo si Jesus, kundi ang kanyang mga alagad. Dahil ang ating Panginoong si isa, ang bautismo na nasa kanya ay bautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Yan. Ang bautismo na nasa kanya ay ganon mga kapatid. Yun. Gawa 19:1 hanggang 8. Paano ito paggawa? Abante mga kapatid. Gawa 19:1 hanggang 8.
Basahin na agad natin. Kung inyong napan na ito. Nakita na. Gawa 19:1 hanggang 8. At nangyari na samantalang si Apolos ay nasa Corinto. Pagkatahak ni Pablo ng mga lupaing matataas ay napasa Efeso at nakasumpong ng ilang mga alagad. At sa kanila sinabi niya, tinanggap baga ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y magsisampalataya? At sinabi nila sa kanya, hindi man lamang namin narinig na may ibinigay na Espiritu Santo. Sila binautismo. At sinabi niya, kung gayoy, sa ano kayo binautismuhan? At sinabi nila, sa bautismo ni Juan. Ay iba. Yung palang pagbabautismo na mula kay Juan ay hindi bumabanggit ng pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Yan yun. Naunawaan nyo, ito ating binasa. Ang tanong ni Pablo sa mga gustong magpabautismo sa kanya, yung ito. At nangyari na samantalang si Apolos, ito yung si Pablo, ay nasa Corinto. Pagtahak ni Pablo ng mga lupaing matataas ay napasa Efeso at nakasumpong ng ilang mga alagad. Mga alagad kasi noong unang panahon ay yung lahat ng sumusunod at naniniwala sa ating Panginoong si Isa, ayun yung alagad. Dahil ang alagad, ang ibig sabihin ng alagad, sumusunod. Tagasunod. Tagatupad. Yan, yun yung mga alagad, mga kapatid. At sa kanila sinabi niya, tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo magsisampalataya? Sabi nila sa mga alagad. At sinabi nila sa kanya, hindi man lamang namin narinig na may ibinigay na Espiritu Santo. Kung kayo sa ano kayo binautismuhan? At sinabi nila, sa bautismo ni Juan. Kaya yung bautismo ni Juan, walang binabanggit na Espiritu Santo, mga kapatid. Yung bautismo ni Juan sa tubig. Yan. At sinabi ni Pablo, nagbabautismo si Juan ng bautismo ng pagsisisi, na sinasabi sa bayan na sila ay magsisampalataya sa darating sa hulihan niya. Sa makatuwid bagay, kay Isa. At nang kanilang marinig ito, ay nangapabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ano yun? Yung pangalan ng Panginoong Jesus na ibinautismo sa kanila. Yan. Hindi nabanggit kung ano yung pangalan ng Panginoong Jesus. Pero kung ang pagkabanggit dito ay kanilang narinig ito, ay nagpabautismo sila sa pangalang Jesus ng ating Panginoon. Yun yung tama, mga kapatid. Unawain ninyo, nagpabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Si Jesus pala ay may pangalan. Diba mga kapatid? Malalim na salita ito. At sa atin lang ito pinaunawa, mga kapatid, sa atin na kanyang mga anak. Binautismuhan sa pangalan ni Jesus. Hindi na binanggit kung ano yung pangalan ni Jesus. Diba? Ito ay secret na naman to dito sa salita nito. Hindi na naman ito ang pag-unawa. Kaya ang dami nagsipagbautismo sa pangalan ni Jesus. Diba?
binabanggit nila yung pangalan ni Jesus, hindi lang sinasabi kung ano yun, yung pangalan ni Jesus. Si Jesus ay may pangalan. Kagaya ng mayor, mga kapatid. Dumawatak man iti sidain ni mayor. Kumuha, bumili na ako ng ulam para kay Jesus, para sa Panginoon Jesus. Ayan, sino ba yung Jesus na yun? Dahil marami namang Jesus. Yung Panginoon, marami din nga Panginoon. Kaya tukuyin natin mabuti kung sino talaga yung nararapat tunay na ating banggitin at gagawin, mga kapatid. Ipalinaw, ipaliwanag kung ano ang kaganapan. Kaya ito na nandito na tayo sa anong tayo dito. Okay? At sinabi ni Pablo, ay nagpabautismo si Juan ng bautismo ng pagsisisi at sinasabi ng bayan pinagpitang palataya at narating kaunyan niya na makatuwid bagay kay Jesus. Yan, Jesus na. At kanilang marinig ito ay nagpabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ayan, gusto pala tayo ng 5. Ayan na. At nang maipatong na ni Pablo sa kanila ang kanyang mga kamay, ay bumaba sa kanila ang Espiritu Santo. At sila ay nagsalita ng mga wika at nagsupanghula. At silang lahat ay may 12 lalaki. At sila pumasok sa sinagoga at nagsalitang may katapangan sa loob ng 3 buwan at nagkatuliranan at nanghihikayat tungkol sa mga bagay na nauukol sa kaharian ng Diyos. Okay. Yan. Kaya pag tunay na tayo ay nabautismuhan na, pangalan ng ating Panginoon, yung tunay na pangalan, mga kapatid, doon na tayo magkakaroon ng katapatan. Yung bautismo, ibig sabihin ay yung nailublob na tayo dun sa ganung gawain, naibabad na tayo doon, mga kapatid. Sabi sa Ilocano, naipasabit-sit kanyata yun. Kaya din bautismo, naibabad na nga eh. Diba, kagaya nung karne, mga kapatid, ibabad mo sa suka. Okay na tubig alat. Yung karne, ay yung lasa ng pinagbabaran mo, ay ganun na din yung lasa ng ibinabar, mga kapatid. Tagos. Ganun yung bautismo. Pag ililubog ka na sa tubig, yan, nabautismo ka na. Dahil ilubog ka na eh. Nalinisan ka na. Buong katawan mo yan. Dapat tagos na. Yung bautismo, yung paglilinis, malinis ka na sana, mga kapatid.
Kaya ang nababautismuhan, kailangan na unawain kung ano yung bautismo dahil sabi ng ating ama, pag lininis ka na, kailangan huwag ka nang babalik sa pagiging marumi. Dahil ang bumabalik lang daw sa karumihan ay ang baboy at ang aso, mga kapatid. Yung baboy, paliguan mo daw yung paliguan na ulit-ulit, pag yan ay inalpasan mo, babalik niya sa putikan at maglulublog sa putik. Ganon yung ugali ng baboy. Huwag natin tuladin yung ganon, kaya pinagbabawal ng ating ama, huwag tayong kumain ng baboy. Para huwag natin gawin yung kaugalian ng baboy. Kahit yung aso, mga kapatid, yung isang aso ay parang tao rin na walang isang salita, hindi mapanindigan yung kanila sinasabi, tahol ng tahol. At tapos pag kasintabi mga kapatid, kung kayo kumakain, yung aso mga kapatid, pag yung sumuka, kinakain din niya. Kagaya yung paliguan na, nalinis na, ay babalik pa rin sa pagiging marumi. Kailangan malinis. Huwag mo nang lahukan ng marumi. Karumihan yung pagsuway sa uto. Yan, ang bautismo nga yung linulubog sa tubig, ang binabautismuhan. Sa paraan ni Juan, kailangan tayo mapasailalim sa bautismo mapasailalim sa ibinautismo sa atin. Sapagkat doon tayo inilubog o inilublog doon sa bautismo. Parang malabong pakinggan mga kapatid. Pero maunawa na ito mamaya. Yun nga, inilubog na tayo sa bautismo. Kailangan naramdaman yun ang buong katawan. Gaya nga nung ibinautismo na ibinigay ng ama kay Moises. Yung bautismo nung unang panahon, may bautismo na rin mga kapatid. Tingnan mo yung bautismo na ibinigay ng ama kay Moses at mababasa dun sa unang Korinto 11 hanggang 2. Sabi nila itong bautismo ay dito lang daw sa panahon daw ng ating Panginoong si Isa. Unang Korinto 11 hanggang 2. Dito, masimulan yung maunawaan yung sinasabi ko. Basahin na natin. Unang Korinto 11 hanggang 2. Sapagkat hindi ko ibig, mga kapatid, na di ninyo maalaman na ang ating mga magulang ay nangapasa ilalim ng alapaap at ang lahat ay nagsitawid sa dagat. At lahat ay nangabautismuhan kay Moises sa alapaap at sa dagat. May pinagkaiba ba ito sa sinasabi natin kanina na ang bautismo ay dinulubog sa tubig? Lulubog sa tubig yung babautismuhan. Ngayon, yung bautismo na ibinigay kay Moises nung unang panahon ay ito. Lahat ay nangabautismuhan kay Moises sa alapaap at sa dagat. Dahil sumailalim yung mga tao noon dun sa biniyak nga ng ama yung dagat Dumaan na sila doon sa ilalim ng dagat, nabuka nga yung dagat. Biro mo magkabilang parte dagat. Nailubog na nga sila, nakalubog na, tubig yung magkabila.
Yun ay walang pinagkaiba sa bautismo ngayon na ilinulubog tayo sa tubig. Pinakita ng Ama ang kanyang kapangyarihan doon. Ibinautis mo sa kanila noon yung kapangyarihan ng ating Ama para maniwala sila. Ha? At yung alapaap, yung bautismo sa alapaap, pag sila'y naglalakad sa disyerto nung panahon na yon, na sila ikinuha doon sa pagkaalipin kay Haring ng Paraon ba yun, mga kapatid? Pagdadaan sila sa disyerto, may makapal na ulap na umaalalay sa kanila para huwag silang mainitan. Alapaap ang tawag na kasulat dito. Lahat ay nangabautiswan kay Moises sa alapaap at sa dagat. Ayun, nasa ibabaw nila yung alapaap na ganun, yung makapal, para hindi tumagos yung init. Dahil disyerto yung kanilang linalakaran. Inaalalayan sila hanggang doon sa lugar na may mga kahoy at may mga tubig, may mga damo. Dahil napakaluwang ang mga disyerto sa lugar na yan. Ayun, pinakita naman ng ating Ama yung kapangyarihan niya doon. Ayun. Itinakip ng ating Ama. Yun ang paraan ng bautismo. Kailangan ay nalalaman natin ito. Na ang bautismo pala yung itinatakip sa atin ng ating Ama yung kanyang mga pinagagawa. Tumawid kayo sa dagat, tatakpan kayo ng kapangyarihan. Doon ka sa dagat na dumaan. At tawid kayo ng disyerto, ay tawid ka ng disyerto, pero tinakpan ka naman ng ulap. Ayun, yung isang walang pinagkaiba sa bautismo ngayon na ilinulublob sa tubig. Ay sabi nga ay magsisi sa mga kasalanan. Ang paraan ng pagsisisi, dahil ang ating Panginoong si Isa o Ama ang tumupad ng buong kautusan. Siya ang ating tuladin sa lahat ninyang ginawa. Siya nagpakababa sa kabila na siya ay pinakamayaman sa lahat. Siya ay nakisama sa mga mahihina, samantalang siya ang pinakamalakas sa lahat ng nilikha ng Ama. Nakisama siya sa mga mahihina. Sa mga mahihina. Siya ang naging salamin para tuladin ng lahat. Kaya tinawag nga niya ang kanyang sarili na ako ang ilaw ng sanglibutan. Kaya yun, wala na nga siya. Ang salita niyang naiwan. Iyon yung espiritu. Yung kanyang mga salita. Na siya naman natin ngayong ibinabautismo sa sanglibutan. Itinatakip natin ngayon sa sanglibutan yung mga salita ng ating Ama sa pamamagitan ng kanyang panganay na anak na si Isa. Iyan ang ating ibinabautismo ngayon. Yan yung tunay na bautismo. Ang bautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Itinatakip natin ngayon. Nuulit-ulit natin, ipinapaligo natin sa sanglibutan ang salita na ang pangalan ng ating Panginoong si Isa o Ama ay iyon na. Wala nang iba. Ang pangalan ng ating Panginoon na si Isa o Ama ay yan ay iisa, mga kapatid. Yan ngayon ang tunay na bautismo. Ipinapaligo ng anak ng tao sa sanglibutan ang Espiritu Santo. Yan yung pagbubuhos. Yan, binubuhos ang Espiritu sa lahat ng laman, mga kapatid. Yung pagbubuhos yun, yung pagbabautismo sa Espiritu Santo. Yung paulit-ulit nating sasabihin, ang mga utos ng ating Ama at paulit-ulit nating ipapakita yung mga ipinagagawa ng ating Ama na ating
ginagawa. Yan, ipapakita sa sanlibutan. Dahil ito yung tunay na bautismo sa Espiritu. Yun yung ating mababasa doon kay Joel 2:28. 2:28 ng Joel. Dali. Yan, nakita na natin. Joel, ano pala tawag nun? 28 hanggang 29. Yan, basahin na natin mga kapatid kay Joel. Ayan, yung pamagat. Pinangako ang pagbubuhos ng Espiritu ng Panginoon. So, kita niyo mga kapatid. Yung bautismo kayo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ito yung ibig sabihin nun mga kapatid. Yung bautismo, ibubuhos yun eh. Ilulubog ka dun eh. Kailangan maibabad ka sa mga salita ng ating Panginoon. At ang salita ng ating Panginoong si Isa o Ama, yun yung Espiritu. Dahil siya mismo ang nagsabi, ang aking salita ay Espiritu at pawang buhay. Babasahin na natin. Joel 2:28 hanggang 29. At mangyayari pagkatapos na ibuhos ko ang aking Espiritu sa lahat ng laman at ang inyong mga anak na lalaki at babae ay manghuhula. Ang inyong mga matanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip. Ang inyong mga binata ay makakakita ng mga pangitain. At sa mga lingkod na lalaki at babae naman ay ibubuhos ko sa mga araw na yaon ang aking Espiritu. Ito niyo mga kapatid. Mga babae, mga lalaki, bubuhusan ng Espiritu. Ito nga yung paraan ng ating Ama na pagbubuhos ng Espiritu. Kaya lahat dito, lalaki man, babae. Dahil dalawa lang ang nilikha ng ating Ama sa lupa. Lalaki lang at babae. Kung bakit nagkaroon ng bakla. Hindi malinaw, hindi na yung linikha ng Ama. Dahil babae lang at lalaki nilikha niya. May lumabas na bakla. Kaninong nilikha yun, mga kapatid? Kayo na ang magdesisyon kung kaninong nilikha yun. Pinagbabawal ng ating Ama, huwag kang makikiapid. Huwag kang sisiping sa kapwa mo lalaki. Pinagbabawal ng Ama. Ayan, lalayo na naman tayo. Ito nga yung pagbubuhos. Ito yung mga salita ng ating Ama. Ito yung bautismo sa Espiritu Santo. Ayan. Andun pa sa 32 ng Joel. Ay, iba nito mga kapatid. Ilista nyo na lang. Tanong na lang ito. Sa ulian. Kapila kasi. Yan na nga. Andun pa nga sa Gawa 2:17-18. Atras na naman tayo mga kapatid. Hanggang mahaba talaga rin. Ituloy natin hanggat walang signal. Gawa 2:17-18.
Ay ganun din pala mga kapatid ang laman nito. Gawa. Ayun, mula din kay Joel eh. Ito, ganun din mga kapatid ang laman. Ikuan nyo na lang. Ilista nyo na lang to. Gawa 2:17 hanggang 18. Yun pa rin mga kapatid, bubuhos ang Espiritu sa lahat ng laman. Yun din ang laman mga kapatid. Ayan. May pagkabanggit natin kanina na ito ay yung tunay na bautismo sa Espiritu. Ibinababad tayo sa kanyang mga salita. Pinapaliguan tayo ng salita ng ating Ama. Yung mga salita niya, yung mga kautusan, palatuntunan, kahatulan. Ito ang tunay na bautismo sa Espiritu Santo. Ito yung pagbubuhos. Kaya ulit-ulit ko mga kapatid. Ngayon pag alam mo ito, yung kautusan, kahatulan, palatuntunan, pag ito alam mo at ginagawa mo, nabuhusan ka ng Espiritu Santo mga kapatid. Ginawa. Natupad ang nakasulat mga kapatid kay Joel 2:28-29. Isa ka sa nabuhusan ng Espiritu Santo. Ating utupad na ito mga kautusan na ito. Palatuntunan at kahatulan. Huwag kang hahatol ng hindi naayon sa kagustuhan ng Ama. Huwag kang gagawa ng hindi naaayon sa pinag-uutos ng ating Ama. Huwag kang magtatakda o gaganap ng mga palatuntunan, mga kapistahan na hindi naman ipinag-uutos ng ating Ama. Ngayon, malapit na magpasko na naman. Pasko ng tao mga kapatid. Dahil po ngayon ay pizza 2 ng December 2023. Ngayon mga kapatid, sa susunod na mensahe siguro, baka sakali na ibigay sa atin ng ating Ama kung ano naman ang kahulugan ng Pasko. Dahil ito yung mga kamalian ito mga kapatid, yung nangyayari sa sanglibutan, puro kamalian. Pasko kasi nungalingan yan mga kapatid. Yung nangyayari sa sanglibutan, hindi pinag-uutos ng Ama yung ginagawa at paraan sa Pasko na ginagawa ng tao ng taon-taon. Napakalayo sa pinag-uutos ng ating Ama. Yung salitang Pasko tama, Pasko mayroon. Pero yung pagganap, pagtupad ng Pasko na sinasabi, napakalayo. Hindi ganun paraan at hindi sa December. Yan, abangan nyo yan mga kapatid. Ay, hindi natin maisingit dahil ito sinisikap pa nga natin matapos. Ngayon mga kapatid, ay yung bautismo sa Espiritu na banggit na natin. Ay yung pagbubuhos, yung mga salita ng ating Ama, yun yung pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ngayon, yung sa Espiritu na banggit natin, yung mga salita, yun yung Espiritu Santo. Ngayon, yung pangalan naman, dahil yun yung isa, bautismo, ito pangalan ng Ama, ng Anak. Yung Espiritu Santo, nabanggit na natin. Tama ako kapatid. Ano sana to? Ngayon, yung isa pa, nakasama nito, ay kailangang ibautismo sa mga tao ay ang pangalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo.
Ngayon, nauna yung Espiritu Santo na binabautis mo ngayon. Ngayon, yung pangalan ng Ama at ng Anak, ayan dito, mga kapatid. Yung pangalan ng anak, mga kapatid, Zacarias 14:9. Ayan. Ayan, masyado nang popular sa atin ito, mga kapatid. Ayan. Zacarias 14:9, yung pangalan ng anak. Naun na naman yung kwan. Paatras, di ba? Mapapansin mo, mga kapatid. Dapat sana yung pangalan ng ama muna Tapos yung anak. Huli yung Espiritu Santo. Nauna yun yung pangalan yung Espiritu Santo. Tapos yung anak ngayon. Mahuli yung ama. Ha? Yan. Sundin natin. Zacarias 14:9. Yan. Ating basahin nga. Yung pangalan ng anak. Yan. At sino ngayon yung anak? Ayan ang tanong. Sino nakakaalam ngayon kung sino ano ang tawag natin sa panganay ng anak? Panginoon si Isa. Yun. Ang panganay ng anak ay ating Panginoon, mga kapatid. Panginoon natin yan, yung panganay na anak ng ating Ama. Panginoon, naulit ko, ang ating, dahil ang Panginoon ng babae ay ang lalaki at ang Panginoon ng lalaki ay ang Diyos. Tama ba yun? At ang Diyos ang ating Panginoon ay isa. Okay kanyo, ang Panginoon, iyon yung anak. Ayun, Zacarias 14:9. Ito yung pangalan ng anak. Basahin natin kagad. Ang Panginoon ay magiging hari sa buong lupa at sa araw na yan ay magiging ang Panginoon ay isa at ang kanyang pangalan ay isa. Ito, mga kapatid, yung ibinabautismo natin sa sanlibutan ngayon na inuulit-ulit natin na binubuhos natin ito tuwing Sabado. Ito yung bautismo sa pangalan ng anak. Ang pangalan ng anak ay isa, mga kapatid. Ang ating Panginoon, ang pangalan ay si Isa. Dito na sa kanyang paghahari. Andun pa ngayon sa kwan. Ay isang patunay niya na mahigpit ay yung Roma 5:17. Mga kapatid, Roma 5:17. Yan. Basahin natin, Roma 5:17. Yun yung pangalan na sinasabi na ibautismo sa tao, na pangalan ng ating Panginoon. Kita nyo, mga kapatid. Roma 5:17. Sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay naghari ang kamatayan, sa pamamagitan ng isa, lubha pang magsisipaghari sa buhay ang nagsisitanggap ng kasaganaan ng biyaya at kaloob ng katuwiran sa pamamagitan ng isa. Sa makatuwid bagay, si Jesus. Pagkakita nyo, mga kapatid. Kaya ang pangalan na ibinabautis mo, ang pangalan ng Panginoon ay isa ngayon, mga kapatid. Ito yung original na bautismo, mga kapatid. Ngayon, yung pangalan ng Ama ay talagang Ama na talaga yun. Hindi nababago dahil sabi ng ating Ama, siya ay hindi nababago. Hindi siya nagbabago. Kung ano siya, ganun na siya. Ama talaga ang tawag sa kanya. Ha? Kita nyo?
Basahin natin dun sa Jeremias 3:19. Yan. So, tawagan natin. Yan. Basahin na natin. Jeremias 3:19. Ngunit aking sinabi, paanong ilalagay kita sa gitna ng mga anak at bibigyan kita ng masayang lupain, ng mainam na mana, ng mga hukbo, ng mga bansa, at aking sinabi, inyong tatawagin ako, ama ko, at hindi ka nahiniwalay pa ng pagsunod sa akin. Kaya yung mga kapatid, ang ating ama hindi nababago. Kung ano yung pangalan niya, ganun talaga. Ama talaga. Pangalan ng ama, ganun talaga yan, mga kapatid. Dahil kita nyo, andun yung ating mababasa sa Matthew 23:8-9. Ito. Matthew 23:8-9. Otso 9 hanggang 10. Matthew 23 8:9 hanggang 10, mga kapatid. Tignan nyo ang ating ama. Mahalaga to, mga kapatid. Dapat timalaman ninyo. Ha? Dahil yung ating naghahati-hatian dito na tinapay, mga kapatid, patungkol sa bautismo. Sila ay yung bautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ay ang ating Ama hindi nababago. Ama talaga. Pero yung Anak ay talagang may bago siyang pangalan. Yun. Kaya ito nakalagay sa loob namin, isa o Ama pa rin. Ito, bunahin na natin kay Matthew 23:8 hanggang 10. Datapat kayo huwag patawag na rabi. Kanya. Ibig sabihin kasi ng rabi ay guro o maestra ika ngayon. Pero ito yung utos. Utos ito ng ating Panginoon. Huwag kayong patawag na rabi, sapagkat iisa ang inyong guro. Iisa ang guro. Eh bakit marami nagpapatawag ngayon na guro? Suwail nga, hindi nakarating sa kanila itong utos na ito, na sino man ay huwag patawag na guro. Sapagkat iisa ang inyong guro. Kayong lahat ay magkakapatid. Ngayon, huwag ninyong tatawagin inyong ama ang sino mang tao sa lupa. Ayun. Sapagkat iisa ang inyong ama. Sa makatuwid bagay, siya na nasa langit. Ayun. Iisa ang ama. Wala siyang pagbabago. Kaya yung pangalan ng ama, ganun talaga yun. Yung anak ang binago dahil nakasulat sa Apokalipsis yan. Na siya ay mayroong bagong pangalan.
ni huwag kayong patawag ng mga Panginoon, sapagkat iisa ang inyong Panginoon. Sa makatuwid bagay, ang ating Panginoon si isa. Ganun. Iisa ang Panginoon, iisa ang Ama, pero yun mga kapatid, iisa. Dahil ang ating Panginoon ay ang kapangyarihan ng ating Ama, na siya ang kanyang panganay na Ama. Ngayon, naibigay sa atin yung bautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Malinaw mga kapatid. Yan ang tunay na bautismo at sa atin ay dapat na maipaligo. Ayan, may papaligo sa atin yan. At ito nga, silang dalawa ay iisa mga kapatid. Inuulit-ulit natin yan. Andun sa Juan 3 ay 10:30 10:30 ng Juan. Ang ating Panginoon at ang ating Ama ay iisa mga kapatid. Marami ang nakanguso dyan na nakikinig. Ay hindi. Bakit siya ay nanalangin o siya ay mamamatay na Ama ko kung sila ay iisa? Hindi kayo sumasampalataya sa salita ng ating Panginoon na silang dalawa ay iisa. Ayan, basahin natin. Pag kayo hindi na napili sa Kanya, ay kayo ay tisod, sabi ng ating Ama. Pag hindi kayo na napili sa Kanyang mga salita. Ito yung binanggit niya doon sa Juan 10:30 mga kapatid. Ayan, ating babasahin. Tingnan mo, nagsusulo siya dun sa sa 30, nagsusulo siyang salita. Walang kasama. Hindi kagaya ng ibang bersikulo na maraming kasamang salita. Ito ay nag-iisa talaga. Nung sinabi niya doon sa 10:30 ng Juan, ako at ang Ama ay iisa. Wala nang kasama iba salita mga kapatid. Yun lang. Kaya itong salitang ito ay tapat at totoo. O diba, may mababasa pa ba kayong iba doon sa 30? O, tingnan nyo. Wala na. Ako at ang Ama ay iisa. Yun lang salitang yun. Wala nang kasama isa. Ito ay sabi ng ating Panginoon. Kaya lahat ng pagkasulat na may kahulugan may ibig sabihin. Pinatunayan niya ang salita niya na ako at ang Ama ay iisa doon sa Juan 10:30. Sinulo niya yung 30. Diba mga kapatid? Sinulo niya yung bersikulo na 30. Wala nang naidinagdag pa. Ako at ang Ama ay iisa. Period. Wala nang kaligto. Ayan. At dito nga, yung pagkabanggit na yan, ay dahil sila ay isa. Ito yung mababasa natin kay Unang Juan 5:20. Ganyan mga kapatid. Unang Juan 5:20. Talaga tayo. Kapatid. Unang Juan 5:20. Makita.